Continuation. Kabanata 1627 Which Yao Dai. Mukhang nandito kayong dalawa para makipag-away, dahan-dahan at tahimik na sabi ni Tian Mui. Walang bakas ng galit ang mababakas sa boses niya. Ang tiyan na ito ay napaka-curious kung ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gumawa ng gulo sa ating Imperial Heaven Realm. Pumili ng laban. Sa kabila ng biglaang panggigipit ng mga tao sa Imperial Heaven Realm, hindi binago ni Chen Yinger ang kanyang tono o posture kahit kaunti. Pumunta kami para manood ng asembleya, pero bigla na lang kaming insultuhan ng bobo mong anak at sinira ang aming reputasyon. At sasabihin mong tayo ang nagsusumikap na makipag-away. Ibig sabihin ba niyan ay maaaring bully tayo ng mga tao sa Imperial Heaven Realm nang walang dahilan, ngunit hindi nila kayang tiisin ang anumang verbal retaliation. Napaka-Panginoon at makapangyarihan sa iyo. Hindi nakakagulat na ikaw ang numero 1 Star Realm ng Northern Divine Region. Itinaas ni Tian Guo ang kanyang mga braso at mahinahong sinabi, bully without reason. Hindi ko naman kilala kayong dalawa. Ang sinabi ko ay eksakto kung ano ang nakita ko, at ang dahilan kung bakit ko itinuro ito ay dahil ang iyong mga aksyon ay isang bagay na hindi ko matitiis kahit na ano. Sa kabila noon, nagparaya pa rin ang aking maharlikang ama sa iyong presensya dahil siya ay isang malawak na pag-iisip, kaya paano mo masasabing binubuli ka namin ng walang dahilan? Pero ikaw, lahat ng sinabi mo ay may takip na insulto. I wouldn't minded if you only insulted me, but... Nag-iba bigla ang ekspresyon at tono niya nang lumabas ang kapangyarihan sa damit niya at bumuo ng nakakatakot na aura. How dare you insult din ang Great Elder ng sekta natin? Ako, si Tian Guo, ay hindi papayag na umalis ka ng ligtas sa Imperial Heaven Realm kahit na mapapatawad ng aking ama at ng aking dakilang elder ang iyong mga paglabag. Oh! Tinulyapan siya ni Chen Yinger bago makahulugang nagtanong, sa tingin mo, maaari kang gumawa ng masama sa amin. Ang mga salita ni Chen Yinger ay naging dahilan upang ang lahat ay tumitig sa kanya ng may pagtataka. Halos humagalpak sa tawa ang ilan sa kanila. Sino sa buong Northern Divine Region ang hindi nakakaalam na si Tian Guo ay isang buhay na himala na madaling durugan ang mga kalaban na 2 antas sa itaas niya, at makakuha ng tabla laban sa mga kalaban na 3 antas sa itaas niya. Si Chen Yinger ay isa ring level 7 Divine Sovereign, kaya ang kanyang counter-provocation ay hindi na kayang ilarawan ng kamangmangan ng lubos na katangahan ng kanyang mga salita. Sir Lonely Swan? Sabi ng Heavenly Net Realm King habang nakatayo, dapat maging magandang araw ngayon para sa inyo na mga Heavenly Sovereigns. Ang mga idiot na ito ay hindi karapat-dapat na sirain ito, lalo na't kumita ng personal na aral mula sa iyong sarili. Kyung Woo, Yuan Daen, Sip Ain sila. Ang 2 matandang lalaki sa tabi ng Heavenly Net Realm King ay dahan-daang tumayo. Ang isa sa kanila ay isang level 10 Divine Sovereign, at ang isa ay isang level 9 Divine Sovereign. Ang kanilang mabigat at walang katulad na aura ay agad na nakalock kina Yun Che at Chen Yinger. Alam ng lahat na mas masahol pa ang kanilang gagawin kaysa sa Sip Ain, lamang ang mga hindi inanyayahang panauhin. Nasa Imperial Heaven Tower sila, at malapit nang magsimula ang Heavenly Sovereign Assembly. Ito ang ganap na pinakamaraming lugar para magsimula ng away. Kaya, ang plano ng 2 pinakamataas na antas ng Divine Sovereigns ay sipain muna sila palabas ng Imperial Heaven Tower bago sila patayin. Kahit papaano ay nakaligtas sila sa pag-ataking ito, ang kanilang buhay sa Northern Divine Region ay hindi na magiging pareho muli. Hey! Anong mangmang na mga tao, sabi ng isa pang mas mataas na hari ng kaharian na may panunuya. Tama si Sir Lonely Swan, ang 2 ito ay isang kahihiyan sa amin ng mga Divine Sovereign. Heavenly Net Realm King, huwag kalimutang imbestigahan ang kanilang background, sabi ng isa pang Higher Realm King. Gustong malaman ng haring ito kung saan ipinanganak ang mga hanggal na ito. Siguradong maganda ang lugar na to. Sa ngayon, lahat ay nakilala kay Yun Che at Chen Yinger ng may panunuya. Kung ano man ang sayang naramdaman nila kanina ay tuluyang nawala.
Ang paglilinang sa antas ng 7 Divine Sovereign ay hindi madaling gawain para sa sinuman, at sa kanilang antas ay mayroong hindi mabilang na mga lugar para ipagmalaki nila ang kanilang kapangyarihan ayon sa gusto nila. Ngunit kailangan lang nilang gumawa ng gulo sa Imperial Heaven Tower. Kung hindi ito ituturing na paghuhukay ng sariling libingan, kung gayon walang ginawa. Dahan daw ang umupo ulit si Tian Muhey. Siya o si Tian Muyi ay walang sinabi, ngunit pareho nilang binaril ng makahulugang tingin ang Heavenly Net Realm King. Naintindihan naman ng huli ang gusto nila at dahan daw ang tumango. Biglang naglaho ang maitim na ulap na tumatakip sa bughaw na langit ng walang babala. Kasabay nito, 3 nakakatakot na aura ang bumuhos mula sa itaas at pinawi ang nabagong atmosphere sa Imperial Heaven Tower at ang enerhiyang bumabalot kay Yun Che at Chen Yinger sa isang iglap. Bahagyang uminit ang mga upuan ni Tian Muyi at Tian Muhey bago sila muling tumayo. Si Wu Tianxing at Great Viper Sage ay tumayo din habang nakatingin sa langit. 3 magkakaibang aura ang lumabas mula sa 3 magkakaibang direksyon ng sabay-sabay, ngunit boses ng matandang lalaki ang unang nakarating sa pandinig ng lahat. Narito si Yan Sangeng ng Yama Realm para bisitahin. Matanda na ang nagsasalita, ngunit ang hitsura niya ay tulad ng isang medyo may edad na lalaki. Nakasuot siya ng kulay abong robe na mukhang napakalaki para sa kanya. Ang kanyang mukha ay matigas at kulay abo, at ang kanyang mga mata ay hindi matapang. Para siyang buhay na bangkay. Tian Sangeng ang pinakamalakas na profound practitioner ng 36 na Yama Demons ng Yama Realm. Ang kanyang katayuan ay karibal ng nakatatakot na 10 Yamas. May kasabihan pa nga na galing sa pangalan ni Yan Sangeng. Kung gusto mo ng Yama King na patayin ka ng alas 12, ang maglalakas loob na mananatili kang buhay hanggang 5. Siya ay napakasama kaya natakot siya sa sinumang nakakakilala sa kanya. Walang inaasahan na ang pinuno ng mga Yama Demons, si Yan Sangeng mismo ay gaganap bilang supervisor ng Heavenly Sovereign Assembly ngayon. Ang kanyang pangalan lamang ang bumalot sa buong Imperial Heaven Tower sa isang nagbabantang aura. Agad na binati ni Tian Muyi ang malakas, tinatanggap ni Muyi ang hari ng Yama Demons. How. Kumusta ka, Imperial Heaven Realm King? Ilang libong taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Isang hindi kapani-pani walang pidgel na tawa ang nagmula sa ibang direksyon bago dahan-daang bumaba sa lupa ang isang mukhang binata. Hindi niya sinubukang itago ang marka ng Burning Moon sa kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay nakahilig pataas sa pagmamataas kahit na siya ay nakaharap sa isang buong grupo ng mga dalubhasa sa Upper Star Realm at Realm King. Ha. Tumawa din ng malakas si Tian Muyi. Nakapasok ka na sa Divine Master Realm sa loob lamang ng ilang millennia, Your Highness. Ang isang ito ay talagang humanga. Ang menor de edad kung tagumpay ay walang halaga kumpara kay Sir Lonely Swan, sabi ng prinsipe ng Burning Moon Realm na nakangiti bago binaril ng matalim na sulyap si Tian Guho. Siya ay walang iba ang sariling anak ng Burning Moon God Emperor, at isang prinsipe ng Burning Moon Realm. Tiyak na nagbibiro ka, kamahalan, sabi ni Tian Muyi sabay tawa. Ikaw ang buwan na magpapasilaw sa mundo sa hinaharap. Magiging mapalad ang aking anak na mata mo ang kahit katiting na bahagi ng iyong kabanalan, lalo na kung ikukumpara sa iyo. Ang pangatlong tao sa wakas ay pumasok sa mga titig ng lahat pagkatapos na matapos magsalita si Tian Muyi. Siya ay isang babae na nakasuot ng dilaw, na may mga manggas na parang laging lumulutang at mahabang buhok na kasing itim ng tinta. Nagsuot din siya ng napakagandang butterfly mask upang takpan ang kanyang mukha at mga mata tulad ni Chen Yinger. Siya ay tila hindi nagdadala ng isang presensya, ngunit sa sandaling siya ay lumapag sa lupa, si Yan Sangeng at ang mga aura ng Burning Moon Prince ay agad na nalipol. Bruha! Napakalakas ng kanyang aura na halos parang panaginip. Parang walang hugis, ngunit hindi may kikaila ang biglaang, mabilis na tibok ng puso sa kanilang mga dibdib. Ang kanyang hitsura ay naging dahilan upang magbago ang ekspresyon ng lahat, at ang ilang mga matataas na hari sa kaharian ay humahagulgol pa sa takot at hindi makapaniwala. Lumingon si Tian Muyi para humarap sa kanya at nagseryoso ng ekspresyon. Pagkatapos, yumuko siya ng malalim bago sinabing, tinatanggap ni Tian Muyi ng Imperial Heaven si Lady Yao Dai.
Ang iyong pagdating lamang ay nagpala sa Heavenly Sovereign Assembly na ito na hindi maiisip. Halos lahat ay nanginig ang puso nang marinig ang kanyang pangalan. Ito ay dahil ito ang pangalan ng pang-apat na witch ng Soul-Stealing Realm, isa sa 9 na witches na nagsilbi sa Devil Queen. Ang mga batang Divine Sovereigns ng Northern Region Heavenly Sovereign Ranking ay walang alinlangan na magiging mga pinuno sa hinaharap ng Northern Divine Region. Iyon ang dahilan kung bakit lubos na pinahahalagahan ng mga kaharian ng hari ang Heavenly Sovereign Assembly, na ipinakita nila sa pamamagitan ng antas ng mga supervisor na ipinadala nila. Halimbawa, ipinadala ng Yama Realm ang hari ng Yama Demons upang kumilos bilang supervisor, at ang Burning Moon Realm ay isang prinsipe, ang prinsipe na malamang na maging Crown Prince. Gayunpaman, walang inaasahan na ang Soul-Stealing Realm ay magpapadala ng witch. Hindi nag-react si Yao Dai sa pagbati ni Tian Muyi. Napakakaunting mga tao ang nakasaksi sa totoong mukha ng isang witch gamit ang kanilang sariling mga mata. Ito ay dahil sila ang anino ng Devil Queen. Bilang mga anino, natural lang na bihira silang magpakita sa publiko. Walang sino man ang talagang nagulat sa kanyang kawalan ng reaksyon, hindi banggitin na ang kanyang maskara ay pumipigil sa sino man na makita ang kanyang mukha o titig. Kaya naman walang nakapansin na nakatitig siya kay Yunche sa simula pa lang. Tumayo ang lahat para salubungin ng malakas ang tatlong King Realm Supervisor. Si Fen Jiran, ang prinsipe ng Burning Moon Realm, ay maluwag na pumasok sa kanyang upuan bago sinabing, nakakalungkot na walang karapat-dapat na talento ang nagpakita sa mga juniors sa nakalipas na 100 taon o higit pa, kahit na ang iyong reputasyon ay eksaktong kabaligtaran niyan, Sir Lonely Swan. Kaya naman personal kong hiniling sa aking maharlikang ama na ipadala ako, kaya huwag mo akong bigwan. Biglang dama po ang kanyang tingin kina Yunche at Chenny Yinger. Tinanong niya, anong meron sa dalawang ito? Hindi na kailangang mag-alala, kamahalan, sabi ni Tian Muyi. Dalawang mayabang at suicidal fool lang sila. Nakipag-away pa nga sila sa atin dito sa Imperial Heaven Tower ngayon lang. Pagkatapos ay tumalikod siya at marahas na nag-utos, ano pa ang hinihintay mo? Huwag mong sirain ang mood ng ating mga pinarangalan na bisita. Oo, Panginoon ko. Maghintay. Isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw pagkatapos tanggapin ng Heavenly Net Realm Elders ang utos. Ang salita ay kasing lambot ng hangin, ngunit may isang bagay na mahiwaga at hindi mapaglabanan tungkol dito. Kasabay nito, isang panginginig ang damaloy sa katawan at kaluluwa ng lahat. Ang dalawang elder na akmang sasalakayin sina Yunche at Chenny Yinger ay natigilan na parang mga estatwa. Ang taong pumihil sa kanila ay walang iba kundi ang pang-apat na witch ng Soul-Stealing Realm, si Yao Dai. Natigilan sandali si Tian Muyi bago nagtanong, Ma'am, ano po ang order nyo? Ngunit hindi siya pinansin ni Yao Dai at direktang tinanong si Yunche, ano ang pangalan mo? Tinitigan ni Yunche ang babaeng nakatayo sa pinakamataas na tuktok ng Northern Divine Region ng walang anumang takot. Sumagot siya sa walang malasakit na tono, Ling Yun. Ling Yun. Bahagya siyang tumango. Nandito ba kayong dalawa para manood ng assembly? Ang mga labi ni Yunche ay pumulupot sa isang hindi kapani-pani walang nakakagambalang ngiti. Ano sa tingin mo? Ang kanyang tugon ay sumabog sa puso ng lahat na parang bomba. Nagbabago ang ekspresyon, mabilis na sinabi ni Tian Muyi, ang lakas ng loob mong magsalita sa babae ng ganyan. Ito ay lampas sa kaharian ng katapangan. Sila ay dapat na tunay na baliw. Paalisin mo na sila dito. Iyon ay hindi kailangan. Madaling kinansela ni Yao Dai ang mga aura na tumutusok kay Yunche at Chenny Yinger muli. Tinulyapan niya si Chenny Yinger bago tumalikod kay Yunche. Gusto mo bang umupo sa tabi ko? Sa sandaling iyon, lahat, kahit sina Yan Sangeng at Fen Jiran, ay nag-isip na mali ang kanilang narinig, naghinala pa nga ang ilan na nakakaranas sila ng auditory hallucination. Katanggap-tanggap. Si Yunche lang ang hindi nag-freeze. Simple at masungit din ang sagot niya. Halika. Tumalikod si Yao Dai at umupo sa kinatatayuan ng supervisor. Ang kanyang mga kilos ng kamay ay walang puwang para sa anumang interpretasyon maliban sa halata.
Para sa lahat ng kanyang katayuan, paglilinang, at karanasan, si Tian Mui ay hindi nakakaramdam ng ilang paghinga bago siya tuluyang bumalik sa kanyang sarili. Napabulalas siya sa gulat at hindi makapaniwala, "My lady, ano ka?" Biglang natigilan si Tian Mui kahit hindi naman kumikibo o tumingin man lang sa kanya si Yao Dai. Parang namatay ang boses niya sa lalamunan niya. Kailangan ko ba ng pahintulot ng Imperial Heaven Realm King para mag-alok ng imbitasyon? Tahimik na sabi ni Yao Dai. Agad na ibinaba ni Tian Mui ang kanyang ulo. Napuno ng malamig na pawis ang kanyang noo bago niya ito namalayan. Siyempre, hindi naman. Ipagpaumanhin mo ang kabastusan ko. Kabanata 1628 Galit na karamihan. Ang karamihan ay nanunood sa lubos na pagkabigla habang sina Yun Che at Chen Yinger ay nagpalitan ng maikling tingin sa isa't isa bago umupo sa kanang bahagi ng witch, Yao Dai. Isa pa, magkatabi sila sa upuan. Wala pang kalahating tao ng espasyo ang naghihiwalay sa kanilang dalawa, ibig sabihin ay maaari nilang hawakan ang isa't isa ng direkta kung ang isa sa kanila ay mag-uunat ng kanilang mga braso. Bahagyang kumunat ang noo ni Yao Dai ngunit hindi ito umimik. Hindi rin niya sinubukang paghiwalayin sila. Naghari ang katahimikan sa Imperial Heaven Tower. Ang mga tao, lalo na ang mga mula sa Heavenly Net Realm, ay natulala at hindi sigurado kung ano ang dapat nilang gawin. Ang witch ay hindi lamang isang nakakatakot na pangalan sa Northern Divine Region. Sila ang pinakamisteryosong pag-iral sa sulok na ito ng mundo. Hindi mabilang na mga tao ang nakakaalam tungkol sa kanila, ngunit karamihan ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makilala sila kahit isang beses sa kanilang buhay. Si Tian Mui ang pinakadakilang hari ng kaharian na ito, ngunit kahit na hindi pa niya nakita ang totoong mukha ng isang witch. Ang katotohanan na natukoy niya ng tumpak si Yao Dai ay isang patunay na ng kanyang lakas. Kaya bakit pinili ng isang tulad niya na mag-imbite ng dalawang divine sovereign na naiinis kay Tian Guo at malisyosong insulto ang Imperial Heaven Sect sa mismong teritoryo nila? Parang hindi rin naman sila magkakilala, o hindi pa sana tinanong ni Yao Dai ang pangalan ng lalaki noong una. Walang nakakaintindi sa iniisip ng witch, ngunit hindi sila ng ahas na gumawa ng mga hindi kinakailangang tanong. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Tian Mui ay hindi kwalipikadong makipag-usap sa witch bilang kapantay, lalo na ang iba pa sa kanila. Sa ilang sandali, naging kakaiba ang kapaligiran. Kahit papaano, ang mga nagkasala ng Imperial Heaven Realm ay tinanggap sa pinakapinarangalan na upuan ng Imperial Heaven Tower ni Yao Dai mismo. Bagamat si Tian Mui ay hindi makapaghintay na putulin sina Yun Che at Chen Yinger sa 1,000,000 piraso, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pigilin ang pagnanasang ito at ngumiti ng matamis sa kanyang mga bisita. Sinabi niya, "Aking ginang, hari ng Yama Demons, Your Highness. Kayo ang mga pinarangalan na panauhin ng Imperial Heaven Realm at ang mga supervisor ng Heavenly Sovereign Assembly. Sigurado ako na ang pagpupulong na ito ay magpapatuloy ng maayos at patas sa iyong proteksyon at pangangasiwa. Panahon na para magsimula, dahil dumating na ang lahat ng ating mga pinarangalan na panauhin. Ipinapahayag ko na ang Heavenly Sovereign Assembly ay magsisimula na ngayon." Deklara ni Tian Mui. "Young Divine Sovereigns, kayong lahat ay ang pagmamalaki at kinabukasan ng Northern Divine Region. Ang pagpupulong na ito ay pag-aari mo, kaya't mangyaring sumikat hanggat maaari at itatak ang iyong liwanag sa kalangitan para sa kawalang hanggan." Pagkatapos ay tumingin si Tian Mui sa tatlong supervisor at mas lalo pang nagtaas ng boses. "Kung ikaw ay mapalad na ma-recruit ng isang King Realm, kung gayon ang iyong kinabukasan ay walang limitasyon. Nasa iyo kung maaari mong samantalahin ang pagkakataong ito minsan lang sa isang siglo." Pagkatapos ay binigkas ni Tian Mui ang mga alituntunin. Binanggit din niya na si Tian Guo ay hindi papasok sa larangan ng digmaan, at ang paghamon sa kanya ay isang pribilehiyong nakalaan para sa nanalo sa pagpupulong na ito. Hindi lamang walang nagreklamo tungkol dito, lahat sila ay nagpakawala ng malaking buntong hininga. Sa tabi ni Yao Dai, sina Yun Che at Chen Yinger ay parehong nakatitig sa kanilang mga paa at tahimik. Hindi sila tumingin sa Heavenly Sovereigns o sa larangan ng digmaan kahit isang beses.
Sa kabilang banda, hindi mabilang na mga tao ang bumaril sa gulat at nalilitong mga sulyap sa kanila. Hindi lang nila maintindihan kung ano ang binabalak nitong witch. Isang dagandong at isang kislap ng malalim na liwanag mamaya, isang malaking hadlang ang itinayo sa gitna ng larangan ng digmaan. Naghudyat din ito ng opisyal na pagsisimula ng Heavenly Sovereign Assembly. Isang lalaking may matalim na kilay ang may hawak na espada sa bawat kamay niya bago tumalon papunta sa larangan ng digmaan. Pagkatapos, buong puso niyang idineklara, "Ako si Nanjingyo ng Fallen Province Realm. Salubungin mo ako sa labanan." Isa pang Heavenly Sovereign ang tumalon sa larangan ng digmaan pagkatapos niyang magsalita. Walang sabi-sabing nagsagupaan ang dalawa habang mabilis na kumalat ang spatial rift sa pagitan ng kanilang mga armas. Kaya nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga Heavenly Sovereigns, na ang lahat ay nakatitig sa larangan ng digmaan na ganap na nakatutok. Walang sino man dito ang hindi karapat-dapat sa pansin at pagsasaulo. Ang Heavenly Sovereign Assembly ay hindi kailanman nabigo na magdala ng mga kaaya-ayang sorpresa, kung saan si Tian Guo ang pinakamalaki sa kanilang lahat sa nakalipas na ilang siglo. Ang mga mata ni Tian Guo ay ganap na nakatuon sa larangan ng digmaan. Kung minsan ay iiling-iling siya, at kung minsan ay tumatango siya bilang pagsang-ayon, ngunit malinaw na hindi niya tinitingnan ang mga Heavenly Sovereign na ito bilang pantay-pantay. Ang kanyang saloobin ay tulad ng sa isang nakatataas. Parami ng parami ang mga tandang ng sorpresa at papuri ang pumuno sa Imperial Heaven Tower habang sunod-sunod na labanan. Ang pinakatahimik na sulok ng kapulungan ay walang alinlangan na pag-aari ng witch. Pakiramdam niya ay nanunood siya ng mga laban sa kabila ng maskara ng paro-paro na nakatikip sa kanyang mukha, ngunit siya ay patay na tahimik hanggang sa puntong ito ay nakakatakot. Wala ring sinabi sina Yun Che at Chenny Yinger sa buong oras na ito. Walang alinlangan na sila ang kakaibang trio sa buong Imperial Heaven Tower. Pagkaraan ng ilang panahon, ang anak ni Wu Tianxing, si Wu Lanji ay pumasok sa larangan ng digmaan at nag-iisang tinalo ang lahat ng mga mandirigma na naruroon sa larangan ng digmaan, na nagpapataas ng kalidad ng Heavenly Sovereign Assembly sa isang bagong antas. Ngumiti si Wu Tianxing habang hinahaplos ang kanyang maikling balbas. Tinulyapan siya ni Tian Muyi at tumawa. "Anak mo talaga siya, Kuya Wu. Sigurado akong walang ibang babae na kasing edad niya ang makakaabot sa antas ng kanyang husay." Inalis ni Wu Tianxing ang kanyang ngiti at sinulyapan si Tian Guo ng patagilid. Pagkatapos, sumagot siya ng malamig at sinabing, "Galing sa iyo, hindi iyon kagaya ng iniisip mo." Muling tumawa si Tian Muyi at nagtanong, "Guho, ano ang iyong opinyon tungkol sa ating mga Heavenly Sovereigns?" Sinabi ni Tian Guho, "Maharlikang ama, ang mga Heavenly Sovereigns ay mas malakas pa kaysa noong ilang siglo na ang nakalipas. Lalo na kapuri-puri ang mga marahas na pagpapahusay ni Fairy Wo at Young Master Koi. Ang batang ito ay bata pa at walang karanasan, ngunit ang palabas ngayon ay nagtanim ng malaking pag-asa sa kanya tungo sa kinabukasan ng Northern Divine Region. Mas sigurado ako ngayon na hindi bibigwin ng ating henerasyon ang inaasahan ng mga nakatatanda." Dahilan ni Tian Guo na ngumiti at tumango sa kanya ang lahat ng mga hari ng kaharian bilang pasasalamat. Maging ang pagsimangot ni Wu Tianxing ay lumambot. Ding yun. Biglang nagsalita si Yao Dai laban sa inaasahan ng lahat. "Ano ang palagay mo tungkol sa mga Heavenly Sovereigns na ito?" May kakaiba sa boses ni Yao Dai. Ito ay hindi kapani-paniwalang tahimik, ngunit ito ay tumago sa kaluluwa ng lahat na parang Mercury at nakuha ang atensyon ng lahat, kahit ang Heavenly Sovereigns na nakikipaglaban sa larangan ng digmaan, patungo sa kanya na parang magic. Malinaw na sinasadya niya ito. Bahagyang itinaas ni Yun Che ang kanyang ulo at kalahating idinilat ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip na tumingin sa larangan ng digmaan, nagpakawala siya ng mapang-asar na singgal. Ang isipin na ang mga basurang ito ay maglalakas loob na tawagin ang kanilang sarili na mga Heavenly Sovereigns. Anong biro? Dahil naakit ni Yao Dai ang atensyon ng lahat, ang kanyang sagot ay pumasok sa kanilang mga tainga ng may perpektong kailanawan. Agad na nagngangalit ang galit sa buong Imperial Heavenly Tower na parang isang batong itinapon sa pool ng tahimik na tubig.
Maging ang mga heavenly sovereigns na galit na lumalaban sa larangan ng digmaan ay tumigil upang titigan si Yunche nang may biglang galit. Sila ang 100 pinakabatang divine sovereigns ng Northern Divine Region. Sila rin ang nag-iisang divine sovereigns ng kanilang henerasyon na nabigyan ng titulong Heavenly Sovereign. Sila ay tinitingala ng kanilang mga kapantay, at sila ay pinuri sa kanilang paglaki. Natural, ang kanilang pagmamataas ay kasing laki ng kanilang lakas. Ito ang kanilang pagpupulong, at higit sa kalahati ng mga matataas na hari ng kaharian ang ipinakita upang panoorin ang kanilang pagtatanghal. Maging ang mga kaharian ng hari ay nagpapadala ng mga mahahalagang tao upang kumilos bilang mga supervisor. Maaaring bata pa sila, ngunit ang kanilang katayuan at kapangyarihan sa Northern Divine Region ay kitang-kita para sa lahat. Sino ang nang-ahas na tignan sila? Sino pa ba ang may karapatang murahin sila? Ang sabihin na minamaliit sila ni Yunche ay isang napakalaking pagmamaliit. Ang mga batang ito ng himala ay parang may sumasample sa kanila nang tawagin sila ni Yunche na basura sa lahat ng kahihiyan at kayabangan na maaari niyang makuha. Sila ang pinakabatang divine sovereigns ng Northern Divine Region. Ang insultuhan sila ay insulto ang bawat divine sovereign na umiiral sa Northern Divine Region. Kahit na ang mga emperador ng mga kaharian ng hari, ang mga kataas-taasang pinuno ng Northern Divine Region, ay hindi mamaliitin ang mga tunay na henyo na ito, lalo na't tinatawag silang basura tulad ng ginawa ni Yunche. How dare you? Ang bawat heavenly sovereign na nakatayo sa larangan ng digmaan ay tumitingin kay Yunche na may napakalaking kapangyarihan at layuning pumatay. Anong clown? Gumisi si Wolanji bago umiwas ng tingin. Para bang natatakot siyang madumihan ang kanyang mga mata. Dahil may nagkusa, ang bawat heavenly sovereign ay sumunod at inatake si Yunche ng pasalita sa lahat ng mayroon sila. Kung hindi lang siya nakaupo sa tabi mismo ng witch, may nagkusa na sanang pumatay sa kanya gamit ang mga armas at malalim na enerhiya. Hahaha. Si Prince Fenjiran ay tumawa ng baliw habang pabalik-balik. Kawili-wili, gaano kawili-wiling marinig ito mula sa isang antas 7 divine sovereign, ha. Hehe. Ito ay isang understatement, Your Highness. Ang mga mata ng dakilang Viper Sage ay naningkit sa mapanganib na mga biyak. Ito ang unang pagkakataon na ang matandang ito ay nakakita ng ganoong biro sa kabila ng halos 50,000 taon na siyang nabuhay. Baliw ang batang ito o may death wish. Kahihiyan siya sa lahat ng divine sovereigns, sabi ng Heavenly Netrealm King sa mahinang boses. Dumihin ang aking mga kamay para patayin ang masamang nilalang na ito. Hehe. Ang paglalakbay patungo sa Divine Sovereign Realm ay hindi madaling gawain para sa sinuman, ngunit ang taong ito. Duda ako na magkakaroon pa siya ng buo na bangkay pagkatapos nito. Tuldok. Malamig na mga titig, senggal, pangungutya, galit. Lahat ay nakatitig kay Yunche na para bang siya ay isang payaso na malapit ng mamatay sa isang malagim na kamatayan. Kasabay nito, nakita nilang nakakatawa ang kanilang sariling reaksyon dahil ang isang tulad ni Yunche ay hindi karapat-dapat sa kanilang galit. Gayunpaman, ang emosyon ay hindi isang bagay na maaaring kontrolin ng isa dahil lamang sa gusto nila. Sa upuan ng pinarangalan na panauhin, ang parang bangkay na si Yan Sangeng ay sumulyap kay Yunche bago sinabing walang pakialam, my lady, ang taong ito ay karapat-dapat sa kamatayan. Ilang tao sa mundo ang makakapagprotekta kay Yunche pagkatapos na si Yan Sangeng mismo ang hatulan siya ng kamatayan. Hindi siya sinagot ni Witch Yaodai. Tumayo si Tian Mui na medyo kalmado ang ekspresyon, ngunit hindi siya nag-abalang itago sa kanyang mga mata ang nakamamatay na layunin. Ininsulto ng taong ito hindi lang ang mga dakilang heavenly sovereigns na ito, kundi ang lahat ng divine sovereigns sa Northern Divine Region. Ang kanyang krimen ay hindi mapapatawad. Kung gusto mong mamatay ng labis, kung gayon ang haring ito ay tutuperin ang iyong nais. Maghintay. Biglang nagsalita si Tian Guo bago lumipad palabas ng kanyang upuan. Aniya, maharlikang ama, kaming mga heavenly sovereigns ang sinisiraan kaya dapat kami rin ang tutugon. Ikaw at ang lahat ng nakatatanda ay hindi dapat dumihan ang iyong mga kamay ng kanyang dugo.
Tinanggap ni Tianmuyi ang pangungumbinsi ng kanyang anak at dahan-daang tumango. Napatingin ang lahat habang huminto si Tian Guo sa harap ni Yunche bago yumuko ng malalim kay Yao Dai. Senior, mangyaring payagan ng junior na ito na makipag-usap kay Ling Yun saglit. Kahit na si Yunche ay isang patay na tao sa mata ng lahat, ipinakita pa rin ni Tian Guo kay Yao Dai ang lahat ng paggalang na nararapat sa kanya. Gawin ang gusto mo, walang pakialam na sabi ni Yao Dai. Bagamat hindi niya mismo inatake si Yunche, ang kanyang tugon ay halos isang deklarasyon na ang kapalaran ni Ling Yun ay walang kinalaman sa kanya. Salamat, Senior. Muling yumuko si Tian Guo bago humarap kay Yunche. Ang kanyang tingin ay kahangahangang kalmado at walang galit habang nakaharap si Yunche. Ling Yun, maglakas loob ka bang ulitin ang sinabi mo kanina? Tumangala si Yunche at sinulyapan siya ng walang pakialam. Pagkatapos, sinabi niya, basura. Ikaw. Tumabog muli ang puot ng Heavenly Sovereigns. Ngunit pinilit sila ni Tian Guo na huminahon sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay bago dumaan ang kalahating ngiti sa kanyang mukha. Kaming mga Heavenly Sovereigns ay mapagmataas na nilalang, ngunit hindi namin kailanman pinahihirapan ang mga mas mahina kaysa sa amin, at tiyak na hindi namin kinukonsinti ang mga insulto mula sa sinuman. Kung hindi mo binibigyang katwiran ang iyong sarili ngayon, hinala ko na hindi ka makakalabas ng Imperial Heaven Tower ng buhay. Panipi tuldok panipi. Walang sinabi si Yunche. Maaaring hindi ka nasisiyahan kung sinalakay ka ng aming mga nakatatanda, o kung atakihin ka namin ng sabay-sabay, hindi banggitin na tiyak na hindi ka karapat-dapat sa gayong espesyal na pagtrato. Kaya, ang mga mata ni Tian Guo ay tila matalas na parang isang pares ng mga espada habang dahan-dahan niyang sinabi, bilang isang mapagmataas na Heavenly Sovereign ng Northern Region, tama lang na magpakita ako ng antas ng kadakilaan na katumbas ng aking lakas. Bibigyan kita ng pagkakataon sa ngalan ng aking mga kapatid. Pareho tayong level 7 Divine Sovereigns, kaya ako, ang basura, na sinasabi mo ay magiging kalaban mo. Kung nanalo ka, aaminin namin na hindi namin deserve ang aming titulo. Naturally, hindi ka namin hahabulin para sa iyong paglabag dahil ikaw ay ganap na tama sa iyong pagtatasa. Pero kung matalo ka sa akin, iyong tinawag mong isang piraso ng basura. Ngumiti siya bago nagpatuloy, I guess malalaman mo naman ang halaga ng kahihiyan nating mga Heavenly Sovereigns ng Northern Divine Region, hindi ba? Panipi. Huwag mo na akong tanggihan, kaya kitang bigyan ng isa pang malaking pabor. Iniunat ni Tian Guo ang isang daliri bago makasagot si Yunche. 7. Kung makayanin mo ang 7 pag-atake mula sa akin nang hindi natatalo, kung gayon ay aaminin ko na ikaw ang panalo. Anong masasabi mo? Ang mga salita ni Tian Guo ay gumuhit ng isang ngiti mula sa nagngangalit na mga tao. Lalo na napuno si Tian Muyi ng pagmamataas ng ama. Parehong nasa iisang kaharian sina Tian Guo at Yunche, ngunit inalok niyang tanggapin ang pagkatalo kung hindi niya matalo si Yunche sa 7 pag-atake. Karaniwan, ang isang pahayag na tulad nito ay maaari lamang ilarawan bilang imposibleng mapagmataas at hanggal na nagmumula sa pinakamalalim na practitioner. Ngunit sa pagkakataong ito, ang gumawa ng pahayag ay si Tian Guo, ang antas 7 Divine Sovereign na kayang labanan ang isang antas ng 10 Divine Sovereign para sa isang draw. Walang nakaisip na matatalo si Tian Guo kahit na ito ay isang napakalaking kapansanan. Siya rin ang nag-iisang Divine Sovereign na naruroon na kayang durugin ang isa pang kalaban sa parehong antas ng cultivation sa loob ng 7 galaw. Ang alok ni Tian Guo ay isang napakahusay na hakbang dahil maaari niyang palawakin ang kanyang reputasyon, may bulalas ang galit ng mga Heavenly Sovereigns, at mapahiya ang kanyang kalaban ng sabay-sabay. Papatayin niya ang 3 ibon gamit ang isang bato. Maaari niyang gawin itong, Ling Yun, na mawala ang lahat ng dignidad bago siya mamatay at maging isang biro sa mahabang panahon kahit na siya ay namatay. Tama iyan. Masyadong madaling patayin si Ling Yun para sa kanyang mga krimen laban sa Imperial Heaven Realm at sa Heavenly Sovereigns. Ang galit sa mga mata ng lahat ay nauwi sa pangungutya. Maging ang mga Divine Kings na karaniwang walang iba kundi ang paghanga sa Divine Sovereigns ay nakilala kay Yunche ng may panghahamak at awa. Ling Yun?
Tiyak na isang taong kasing tapang mo ang tatanggap ng ganoong kapansanan, di ba? Dahan daw ang sabi ni Tian Guo. Ang isang pares ng Heavenly Sovereigns ay huminga pa ng malakas nang marinig nila ito. Sa wakas ay ibinaba ni Yunche ang kanyang mga braso sa kanyang tagiliran at bumangon sa kanyang mga paa. Pagkatapos, mahina at walang pakialam niyang sinabi, sobra na ang 7 pag-atake. Gawin nating 3. Kabanata 1629 Pagmamalabas sa sarili. Ang mga salita ni Yunche ay naging sanhi ng bahagyang pagpikit ni Tian Guo ng kanyang mga mata at ang paligid ay umungol at tumawa ng ilang beses na mas malakas kaysa dati. Marami rin ang nag-iwas ng tingin kay Yunche dahil pakiramdam nila ay hindi na siya karapat-dapat kahit sa kanilang atensyon. Ang ngiti ni Tian Guo ay naging mapanukso, at ang kanyang boses ay naging walang interes, ikaw ay isang payaso, ngunit mukhang sobra pa rin kitang tinantya. Sa puntong ito, lubos na nadama ng lahat at maging si Tian Guo mismo na ang salitang, nakakahiya, ay hindi man lang makapagsimulang ilarawan kung gaano talaga kaawa si Yunche. Maaaring siya ay isang level 7 na Divine Sovereign, ngunit hindi siya karapat-dapat na maging challenger ni Tian Guo. Hindi dapat nag-alok si Tian Guo na labanan siya. Wala itong naidulot kundi kahihiyan sa kanyang katayuan at katayuan. Pero, napakabuti. Sumang-ayon si Tian Guo sa isang mabagal na tango. Sa puntong ito, hindi na siya mapakali na makipag-usap kay Yunche kaysa sa kinakailangan, lalo na ang pang-uuyam sa kanya. Tuparin ko ang iyong kahilingan ng eksakto kung ano ang gusto mo. Itinaas niya ang 3 daliri sa harap ni Yunche. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang ekspresyon at tono ay higit na nakakainis kaysa dati. Panalo ka kung makakaligtas ka sa 3 galaw ko. May sasabihin ka pa ba? Tama, tatalunan niya si Ling Yun sa 3 galaw kahit na pareho silang level 7 na Divine Sovereigns. Si Tian Guo lamang ang may lakas ng loob at lakas na magsabi ng ganoong bagay. Ito rin ang pinakamayabang at nakakahiyang tugon na naipadala niya sa Ling Yun. Tinaman siya ng tingin ni Yunche. Para siyang may tinitingnan na anay. Tian Guo, may napagkakamalan ka yata. Ang ibig kong sabihin, mananalo ka kung kaya mong tiisin ang 3 hit mula sa akin. Natahimik sandali ang buong Imperial Heaven Tower. Pagkatapos, isang ingay ng hindi mapigil ang pagtawa. Maging ang mga kahanay ng langit, ang mga matataas na kaharian ng kaharian ay malapit ng tuluyang mawala ng pagpipigil sa sarili at sumama sa pagtawa. Maaari din kitang bigyan ng isa pang pabor. Na parang hindi tinatabla ng walang pakundangan, nakaturo sa kanya ang mapang-uyam na tawa, nagpatuloy si Yunche ng tamad at tahimik, kung nagawa mong tumayo pagkatapos ng 3 hit, panalo ka rin. Yay! Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Tian Guo. Ito na siguro ang pinaka-naiinis at mapang-asar ng ngiti na nagawa niya sa buong buhay niya. Hindi ako makapaniwala kung gaano karaming oras ang nasasayang natin sa isang baliw. Ito ay katawa-tawa. Malamig na wika ni Wu Tianxing. Pero nakakatuwa, di ba? Nakangiting sagot ng Great Viper Sage. Hahaha. Si Fenjiran, ang Burning Moon Prince, ay tumatawa ng husto kaya muntik na siyang matamba. Kung akala nila na si Yunche ay isang nakakatawang clown kanina, ngayon ay akala nila na siya ay isang clown na tuluyang nabaliw. Kung si Tian Guo ang nag-claim na matatalo niya ang isang kalaban sa parehong profound level na tulad niya sa 3 hit, walang mag-iisip na ito ay isang biro. Ngunit sa ngayon, sinasabi ng clown na ito na tatalunan niya si Tian Guo sa 3 hit. Ito ay marahil ang pinaka-nakakatawang biro sa buong malalim na kasaysayan ng Northern Divine Region. Guo, tapusin mo ito dali, sabi ni Tian Moyi. Sa kabila ng katuwaan ng sitwasyon, malinaw na naubusan na ng pasensya ang matanda. Kahit na ang kanyang anak ay nagawang talunin ang isang hanggal at nakakabaliw na antas 7 Divine Sovereign na tulad nito sa isang hit, magdadala lamang ito sa kanya ng mas maraming dumi kaysa sa kaluwalhatian. Oo, maharlik ang ama. Itinuwid ni Tian Guo ang kanyang ekspresyon at muling nanambalik ang kanyang pagkalamig. Naapektuhan din ng ekspresyon niya ang mga tao sa paligid niya at napatahimik sila. Ilang sandali pa, ang lahat ay kalmadong pinagmamasdan siya sa gitna ng patay na katahimikan.
Ito ay isang taya kung saan ang karangalan at pagmamalaki ng isang tao ay nasa linya. Ang mahina at garalgal na boses ay nagmula sa Yama Ghost King, si Yan Sangeng. Walang sino man ang dapat na makialam sa labanang ito, at walang kasalanan ang dapat ituloy pagkatapos ng labanan. Ano sa tingin niyo lahat? Sa kabila ng kanyang mga salita, walang sino man ang nag-aalinlangan na siya ay nakikipag-usap kay Yao Dai. Sa tatlong kaharian ng hari, ang Yama Realm ay pinakamalapit sa Imperial Heaven Realm. Walang nagulat na sasabihin ni Yan Sangeng ang kanyang suporta sa kanila. Huwag kang mag-alala, Yama Ghost King. Ang Great Viper Sages ay pinaliit sa mga hiwa. Lahat ng tao dito ay marangal maliban sa isang clown o dalawa. Hindi nila kailanman gagawin ang isang bagay na nasa ilalim ng kanilang istasyon. Nag-echo ang lahat bilang pagsang-ayon. Tama iyan. Nagulat ang lahat, si Witch Yao Dai ang nagsalita. Wala nang higit na kinasusuklaman ng Soul Stealing Realm kundi ang kasuklam-suklam na pag-uugali. Isa itong taya na sinangayunan ng magkabilang panig, at dahil nasasaksihan ko ito, sisiguraduhin kong mapoprotektahan ang pagiging patas sa lahat ng bagay, sinumang maglakas loob na protektahan ang kanilang singil, mandaya, makialam, o magsagawa ng isang bagay pagkatapos ng taya ay haharapin ko ang aking galit. Dahil sa deklarasyon ni Yao Dai, tumahimik ang lahat sa isang segundo. Ang dahilan kung bakit nagsalita si Yan Sangeng kanina ay para pigilan si Yao Dai na magbigay ng tulong kay Yun Che ng patago o lantaran. Sigurado siyang niyaya niya si Yun Che at ang babaeng nakamaskara na umupo sa tabi niya para sa isang dahilan. Gayunpaman, ang kanyang deklarasyon ng walang kinikilingan ay ilang beses na mas malupit kaysa sa kanyang sarili. Ang mga tao ng Imperial Heaven Realm ay lubusang nakahinga ng maluwag matapos ang takot nila kay Witch ay humipa. Ito ay dahil sa kanilang huling pag-aalala ay nawala. Kung ganoon, magsisimula tayo, sabi ni Yan Sangeng. Baka umatake ka muna, sabi ni Tian Guo habang maayos na nilagay ang kanyang mga kamay sa likod niya. Sa kabila ng pagharap sa isa pang level 7 na Divine Sovereign na pinagpustahan niyang talunin sa tatlong galaw lang, hindi niya ipinakita ang kanyang sandata o inilagay man lang ang kanyang bantay. Hindi man lang niya nailipat ang kanyang malalim na enerhiya. Hindi ito bulag na pagmamataas, syempre. Ganun siya ka-confident sa sarili niyang kapangyarihan, at ipinapakita niya kay Yun Che kung gaano niya siya hinamak. Oo, hindi pa niya masyadong hinamak ang isang tao hanggang ngayon. Ngunit hindi kumilos si Yun Che gaya ng inaasahan niyang gagawin niya. Katulad ni Tian Guo, hindi siya gumawa ng sandata o nagpalipat-lipat ng kanyang malalim na enerhiya. Wag na, bulong ni Tian Guo sa sarili habang itinuro ang isang daliri. Ang itim na liwanag ay kumikinang mula sa kanyang mga daliri bago naging lilang kidlat. Ang boring ng laro. Tapusin na natin ito agad. Nagdilim ang mundo, at kumalat ang itim na enerhiya sa lahat ng dako bago siya matapos magsalita. Kumapang ang langit na may lilang kidlat. Bilang isang malalim na practitioner ng Northern Divine Region, ang karunungan ni Tian Guo sa malalim na enerhiya ng kadiliman at malalim na enerhiya ng kidlat ay nasa ganap na tuktok. Isang iglap lang ang kailangan para magbago ng husto ang mukha ng lahat. Bagamat kayang talunin ni Tian Guo ang isa pang Divine Sovereign sa kanyang malalim na antas sa tatlong galaw, walang nagsabi na magiging madali ito. Mababa ang tingin niya sa kanyang kalaban, ngunit hindi niya kayang maging maramaw sa kanyang kapangyarihan. Ito ba talaga ang kapangyarihan ng isang level 7 na Divine Sovereign? Ang sumigaw nito ay isang pangunahing miyembro ng isang Upper Star Realm. Siya ay isang antas ng 10 Divine Sovereign, ngunit siya ay nakatayo sa kanyang mga paa na may ekspresyon ng pagkagulat. Si Tian Guo ay sikat sa buong Northern Divine Region. Sa katunayan, siya ay napakatanyag na kahit na ang tatlong banal na rehiyon ay nakarinig tungkol sa kanya. Ngunit pagkatapos niyang maging isang middle level na Divine Sovereign, hindi masyadong maraming tao ang nakakita sa kanya na lumaban sa kanyang buong lakas. Ito ang dahilan kung bakit maraming level 10 Divine Sovereigns ang nagulat nang makita ang kanilang sarili na pressured sa pambungad na hakbang ni Tian Guo. Tulad ng para sa mga nasa malalim na antas, hindi sila makahinga ng hangin sa kanilang mga baga. Lalong hindi maipaliwanag ang kanilang pagkagulat.
Mukhang pinaplano ni Guho na patayin siya sa isang suntok, sabi ni Tian Mui. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at lubos na walang pag-aalala. Malamig na bumantong hininga ang dakilang elder Tian Muhei. Ang Lingyu na ito ay mapalad na nabubuhay ng ganito katagal, kaya bakit dapat magpakita sa kanya si Guho ng anumang mukha? Mas mabuting patayin siya kaagad at iligtas tayo sa lahat ng oras. Lumuhod. Pulong ni Tian Guho habang naglaho sa likod ng isang haligi ng itim na kidlat. Basag. Ang kidlat na bumubuhos mula sa langit ay palm unit ng isang itim na peklat na ilang kilometro ang lapad sa gitna ng Imperial Heaven Tower. Isang hindi masusukat na dami ng kidlat ang makikitang kumikislap at umaalulong sa loob nito, at kahit na ang pinakamaliit na butil ay naglalaman ng sapat na kapangyarihan upang sirain ang buong bundok. Muling lumitaw si Tian Guho sa kinatatayuan ni Yunche kanina, ang itim na peklat sa likod niya ay nagsasagawa pa rin ng mapanirang gawain nito. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa paghamak hanggang sa pagtataka. Agad siyang lumingon at nakita si Yunche na nakatayo sa kanyang pwesto kanina. Blanca ang kanyang ekspresyon, ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa kanyang likuran, at ang kanyang tindig ay katulad ng dati. Kahit na ang kanyang buhok o ang kanyang manggas ay hindi nag-ulo sa pag-atake. Nagpinta ito ng isang matingkad, hindi komportable na kaibahan kung ihahambing sa pagtataka sa mukha ni Tian Guho. Ano ang nangyayari? Napatayo si Tian Mui sa gulat. Walang sumagot sa kanya. Lahat ng tao sa paligid niya ay nagulat din gaya niya. Ang ngiti ng Burning Moon Prince ay naging matigas, at maging ang mga mata ni Yan Sangeng ay naniga sa kanyang nakita. Sa kanilang antas, halos walang malalim na kasanayan sa paggalaw na hindi nila nakita sa kanilang buhay. Gayunpaman, wala ni isang tao ang nakakita kung paano lumipat ng posisyon si Yunche kay Tian Guho. Ito ay hindi binanggit ang lakas ng aura ni Tian Guho. Ang isa pang 7 Divine Sovereign ay nahanap na halos imposible na lumipat, mas hindi mag-teleport palayo sa kaligtasan. Kaya, paano nagawa ni Yunche na lumipat ng posisyon kay Tian Guho nang hindi nasaktan sa kabila ng pagsupil sa kanya? At paano niya nagawa ito habang nananatiling nakakatakot na kalmado? Itinaas ni Yao Dai ang kanyang ulo at minsang pinaikit ang kanyang mga mata. Iyon ang iyong unang hakbang. Malamig na sabi ni Yunche. Nang makarating ang mga salita kay Tian Guho, talagang nagdulot ito ng hindi komportableng panginginig ng boses sa kanyang mga tainga. Tech Master Tian, nakita mo ba kung paano siya gumalaw? Seryosong tanong ni Wu Tianxing. Umiling si Tian Mui. Well, ito ay medyo mahirap paniwalaan. Pumangon din si Wu Tianxing at tinitigin si Yunche ng walang katiyakan. Ito ay lumitaw lamang sa isang iglap, ngunit ang kanyang malalim na enerhiya ay tiyak na nasa isang antas ng 7 Divine Sovereign, sabi ng Great Viper Sage. At saka, sa tingin ko ngayon lang ako nakakaramdam ng malamig na aura. Yelo. Kumunat ang noo ni Tian Mui. Mayroong napakakaunting mga tao sa Northern Divine Region na naglilinang ng malalim na enerhiya ng yelo bukod sa malalim na enerhiya ng kadiliman, at karamihan sa kanila ay nakatuon sa depensa, hindi sa paggalaw. Habang nagsasalita si Tian Mui, nabawi na ni Tian Guho ang kanyang kalmado. Hindi na sinusubukang pigilan ang kanyang malalim na enerhiya, lumikha siya ng mabilis na lumalagong itim na whirlpool sa kanyang paligid. Tumigil sa pagsasalita si Tian Mui at muling yumoko. Hindi bale, hindi na ako mag-aalala tungkol kay Guho. Napakagaling. Sumayaw sa hangin ang buhok ni Tian Guho, at ang lilang kidlat ay kumislap sa kanyang mga mag-aaral. Hindi mabilang na malalim na mga practitioner ang naramdaman na ang kanilang mga puso ay pinipiga ng kanyang aura. Hindi ko pa nakita ang kakaibang profound movement na iyon. Mukhang minamaliit kita, talagang pinagmukha mo akong masama saglit. Ngunit kung ang malalim na kasanayan sa paggalaw na iyon ang dapat mong asahan. Bahagyang kumunat ang noo ni Tian Guho. Kung gayon, dapat kong sabihin na labis akong nabigo. Basag. Dumagundong ang langit, at ang lahat ay hindi namamalayan na tumangala. Noon lang nila napagtanto na ang isang itim na bagyong may pagkulog na 10-10 kilometro ang lapad ay nabura ang isang bahagi ng kalangitan.
Dahil hindi binibigyan ng pagkakataon si Yunche na makatakas o makareact man lang, iniabot ni Tian Guo ang isang daliri at agad na ibinagsak ang bagyo kay Yunche at sa kanyang sarili. Ang maliit na kalahati ng Imperial Heaven Tower ay lumubog sa dagat ng kidlat. Malinaw na ang unang pagkabigo ni Tian Guo ay nagdulot ng kanyang galit. This time, hindi na siya nagtimpi. Gaano man kalakas ang profound movement skill ni Yunche, walang paraan na matakasan niya ang higanteng bagyo sa loob lamang ng ilang paghinga. Hindi rin siya kumibo. Hinayaan na lang niya ang sarili na lumunin ng kulog na walang pagpupumiglas na parabang isinuko niya ang sarili sa kanyang kapalaran. Upang maging patas, ang bagyong iyon ay higit na lumampas sa naisip na limitasyon ng isang antas ng 7 kapangyarihan ng Divine Sovereign. Ito ay isang kapangyarihan na nakakasindak kahit sa antas ng 10 Divine Sovereign, at tiyak na sapat na ito para durugan ng lubusan ang isang antas 7 Divine Sovereign. Mukhang ito na ang wakas, sabi ni Wu Tianxing. Nagkaroon ng isang flash ng sorpresa, ngunit ang pagtatapos ay bilang mapurol hanggat maaari mong. Bigla siyang napatigil sa pagsasalita, at nabalot ng gulat ang kanyang mga tampok. Sa tabi niya, si Tian Muyi at ang Great Viper Sage ay nararanasan ang parehong bagay. Ito ay dahil ang aura ni Yunche ay hindi nawala gaya ng inaakala nila. Kung tutuusin ay hindi pa rin nagbabago ang lakas ng kanyang aura at ang kanyang posisyon. Itinuon nila ang kanilang mga mata at nakita sa pamamagitan ng itim na kidlat. Nakita nila si Yunche na nakatayo sa gitna ng dagat ng kulog, walang pinsala at hindi ginalaw ng mga mapanirang elemento. Paano? Si Tian Guo ang pinakamalapit na tao kay Yunche, at nasa loob siya ng sarili niyang domain ng kapangyarihan. Natural, napansin din niyang may mali at naramdaman niyang lumiliit ang kanyang mga pupil. Guho! Isang ungol ang pinakawalan ni Tian Muyi. Patayin siya. Si Tian Guo ang gumawa ng taya para talunin si Yunche sa 3 galaw. Hindi siya magpapatalo kapag maraming tao ang nanunood. Klang! Hinailan ni Tian Guo ang Imperial Heaven Sword mula sa scabbard nito bago paikot-ikot. Agad na nagsimulang umikot ang itim na kidlat sa talim ng espada. Pagkatapos, siya at ang espada ay tumusok sa bagyo at lumitaw sa harap ni Yunche sa isang iglap. Ang talim ay kumikinang na parang hudyat ng pagbaba ng isang Diyos bago tumama kay Yunche sa gitna ng noo. Gayunpaman, ang talim ay hindi tumago sa noo ni Yunche o nagdulot ng pagsabog ng kapangyarihan. Ang rumaragasang bagyo at ang mundo mismo ay biglang tumahimik. Naglaho ang itim na bagyo at ipinakita sina Tian Guo at Yunche. Ang Imperial Heaven Sword na alam ng bawat Northern Divine Region denizen ay nakadikit sa noo ni Yunche. Ang espada ay makapangyarihan pa rin, gumagapang pa rin ang kidlat sa talam, at ang banal na liwanag nito ay parang nakasisilaw gaya ng dati. Ngunit kalimutan ang pagtago sa ulo ni Yunche, hindi man lang nito nagawang tumutok sa laman at gumuhit ng isang patak ng dugo. Lumalawak ang mga mag-aaral ni Tian Guo sa habang limitasyon, tumangala si Yunche at itinaas ang isang walang lakas na daliri. Ang kanyang boses ay kasing cool ng dati. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang maging kalaban ko, Tian Guo? Marahan niyang pinitik ang Imperial Heaven Sword. Kabanata 1630 ang imbitasyon ng witch. Ding! May singsing na kasing lambot ng ugong ng lamok sa sandaling hawakan ng daliri ni Yunche ang Imperial Heaven Sword. Sa paligid ng talim, ang itim na liwanag ay agad na gumuho, at ang mabagsik na kidlat ay lumiit na parang ahas na tinamaan sa mahina nitong punto. Pagkatapos ay nawala ito sa isang kisap mata. Hindi lang iyon. Ang sword arm ni Tian Guo ay sumabog din sa pagbuhos ng dugo. Basag. Ang mga buto ni Tian Guo ay malinaw at nakakatakot matapos ang tugtog. Hindi lamang nabasag ng enerhiya ang braso ng Divine Sovereign sa 12-dosenang piraso, sinira rin nito ang kanyang laman at tuluyang nalantad ito sa hangin. Hindi pa tapos, bumuhos ito sa kanyang katawan at nagdulot ng parehong epekto, ang pagbuhos ng dugo, pagkabali ng mga buto, ang pananalasa, sa kanyang dibdib at sa kanyang mga paa. Ang kanyang sternum, ang kanyang tadyang, ang kanyang mga braso, ang kanyang mga binti, lahat ay malupit na nasira sa 12-dosenang piraso sa isang iglap.
Isang nakakatakot na sigaw ang pumutok sa hangin ngunit hindi umatras o bumitaw si Tian Guo sa Imperial Heaven Sword. Paimpal siyang bumagsak sa lupa na parang wala ni isang buo na buto sa loob ng kanyang katawan. Ang hiyawan ay tumagal lamang ng kalahating hininga bago ito pinatahimik ni Tian Guo sa kanyang kamangha-manghang lakas. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla at ganap na binaluktot ng sakit. Nanginginig ang buong katawan niya na parang nahihirapan. Mabilis na kumalat ang kanyang dugo at pawis sa isang pool ng likido sa ilalim ng kanyang katawan. Ang sakit talaga ay hindi ang pinaka nangingibabaw na emosyon sa mga mata niya ngayon. Ang pagkabigla, kawalang paniwala, at isang nakakatakot na takot na lumabas sa kung saan ay mas humigpit ang hawak sa kanyang isipan kaysa sa sakit. Napuno ng tahimik na pagkabigla ang Imperial Heaven Tower na parang isang lobo. Nakatayo ang lahat, pakiramdam nila ay may sumuntok sa mata at puso. Ang kapangyarihan ni Ling Yun ay tumagal lamang ng maikling sandali, at wala silang pagdududa na ito ay kapangyarihan ng isang antas pitong Divine Sovereign. Gayunpaman, ang pagsabog ng kapangyarihang iyon ay napakapangit na maging ang mga Divine Masters ay nakakaramdam ng kaba. Walang sino man sa Northern Divine Region ang hindi nakarinig tungkol kay Tian Guo, pinuno ng Heavenly Sovereigns. Isa siyang himalang bata na kayang durugin ang sinumang malalim na practitioner sa kanyang malalim na antas. Ngunit si Yunche, ay natalo at nasugatan siya ng husto sa isang daliri lamang. Panipi tuldok panipi. Nagulat si Tian Mui sa sinabi nito. Blanca ang kanyang isip, at pakiramdam niya ay may nagdidikit ng kanyang kaluluwa sa isang bagay na hindi natitinag gamit ang mga pako. Siya ang pinakamalakas na Realm King sa Northern Divine Region at isang imposibleng makapangyarihang Level 8 Divine Master, ngunit hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa harapan ng kanyang mga mata. Ang kawalan niya ng reaksyon ay tumagal ng ilang paghinga bago siya tuluyang umungol ng nanginginig, gu. Nabasag din ng ungol ang natulala ng mga tao sa Imperial Heaven Tower dahil sa kanilang pagkabigla at naging dahilan ng pagsigaw nila sa kalituhan. Ito. Si Sir Lonely Swan ay Guho. Pulong ni Imperial Heaven Great Elder Tian Muhe bago naging matalim ang kanyang mga mata. Pagkatapos, inilunsad niya ang kanyang sarili patungo kina Tian Guo at Yunche na parang lawin habang galit na sumisigaw, mamatay, halimaw. Nang makita ang nakagigimbal na pagbuhos ng dugo at ang nakakasakit ng kaluluwa na tunog ng mga bali ng buto, hindi kinailangan ng isang henyo upang malaman kung gaano kalubha ang mga sugat ni Tian Guo. Hinding-hindi patatawarin ng Imperial Heaven Realm ang sinumang tagalabas na nanakit ng buhok kay Tian Guo, ang anak ng pinakamalakas na hari ng kaharian at ang pinakadakilang pagmamalaki ng Imperial Heaven Realm, lalo na ang pananakit sa kanya hanggang dito. Ang galit ni Tian Mui ay hindi gaanong matindi kaysa kay Tian Muhe sa kabila ng kanyang pagkabigla. Gayunpaman, mabilis siyang sumigaw nang makita ang reaksyon ni Tian Muhe. Tumigil ka. Ngunit huli na ang lahat. Nakalapit na si Tian Muhe sa larangan ng digmaan at iniunat ang kanyang braso patungo kay Yunche. Lahat ng pakiramdam ng dignidad ay itinapon sa likod ng kanyang isip, malinaw na determinado siyang patayin si Yunche sa lugar. Walang nagulat na isang tao mula sa Imperial Heaven Realm ay mawawala ng kontrol at aatakihin si Yunche. Si Tian Muhe, ang Imperial Heaven Great Elder ay maaaring hindi kasing lakas ni Tian Mui, ngunit isa pa rin siyang makapangyarihang Divine Master. Ang kanyang aura ay parang kasing lawak ng dagat habang sinasalakay niya si Yunche sa galit. Hindi gumalaw ng kalamnan si Yunche. Para sa isang tagalabas, mukhang hindi siya makagalaw sa panggigipit ng isang Divine Master. Sa katotohanan, ang isang mas malapit na pagtingin ay magbubunyag na hindi siya naapektuhan ng papalapit na panganib. Nabigo ang kapangyarihan ni Tian Muhe na guluhin ang mga damit ni Yunche. Ang pag-atake ay nangyayari sa isang kisap mata, at karamihan sa mga tao ay hindi pa nakakabalik sa kanilang katinoan. Sa oras na nagawa na nila, nakarating na si Tian Muhe sa gitna ng larangan ng digmaan, mukhang papatayin niya si Yunche sa susunod na sandali. Ngunit biglang nagdilim ang mundo, at ang balangkas ng isang paro-paro ay kumikislap sa kanyang paningin sa isang iglap.
Pakiramdam niya ay ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang lakas ay bumagsak sa isang hindi nakikitang pader ng hangin. Ang pader ay nadama na hindi kapani-pani walang malambot at maangin, ngunit sa paanuman ay nagdulot ito ng mga bitin sa lahat ng kanyang panloob na organo. Peace. Nagkaroon ng kakaibang ingay, at si Tian Muhey ay itinapon pabalik sa upuan ng Imperial Heaven Realm ng ilang beses na mas mabilis kaysa sa paglipad niya palabas mula sa kanila. Maging ang kanyang enerhiya ay kahit papaano ay naaninag pabalik sa kanyang sarili bago sumabog sa kanyang paligid. Boom! Agad na nag-react si Tian Muhey, ngunit hindi niya nagawang sugpuin ng buo ang kapangyarihan ni Tian Muhey. Daan-daang miyembro ng Imperial Heaven Realm ang itinapon sa hangin habang sumisigaw at duguan. Si Wu Tianxing at ang Great Viper Sage ay sumama upang tulungan si Tian Muhey, at sa wakas ay napawi ang pagsabog. Mahinang lumuhad si Tian Muhey sa lupa at paulit-ulit na samuka ng dugo. Sa halip na suriin ang kanyang mga sugat, lumingon si Tian Muhey para tingnan ang witch, si Yao Dai. Walang nakakaalam kung kailan tumayo si Yao Dai. Tanging binawi niya ang tatlong daliri at malamig na sinabi ko na walang sino man ang makikialam sa taya na ito. Maglakas loob ka bang suwiin ako, Imperial Heaven Sect? Hindi kailanman. Naikuyom ng mahigpit ni Tian Muhey ang kanyang mga kamao habang ang kanyang puso ay naninikip sa takot, hindi man lang nangangahas na tingnan ang kalagayan ni Tian Guo. Ang kanyang kaluluwa ay hindi kailanman nanginginig ng labis sa kanyang buhay hanggang ngayon. Siya ang Imperial Heaven Realm King. Kailangan niyang kontrolin ang sarili at iwasang masaktan ang isang witch kahit na nasa ganitong sitwasyon. My lady, nawalan ng kontrol si Muhey dahil nasugatan si Guo. He deserved the punishment he got, nagmamadaling sabi ni Tian Muhey bago yumuko ng malalim. Ngayong tapos na ang taya, mangyaring payagan akong suriin ang kalagayan ni Guo. Bagamat nakasuot ng maskara si Yao Dai, naramdaman ni Tian Muhey na siya ay kalmado at tila hindi nagulat sa kinalabasan na ito. Pinabilis nito ang tibok ng puso niya. Taliwas sa kanyang kalmado, si Yama Ghost King na si Yan Sangeng ay bumangon at nakatitig kay Yun Chen na may imposibleng pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay parang patay na tao pa rin, ngunit iyon ay nagpalaki lamang sa kakaiba ng kanyang reaksyon. Malamang na kahit ang mga denizen ng Yama Realm ay hindi nakasaksi ng ganoong reaksyon mula sa kanya. Mas malala pa ang reaksyon ni Burning Moon Prince Fen Jiran. Bago ito, malinaw sa kanyang matamlay na pag-uugali na narito lamang siya upang magsaya at magsaya sa isang magandang palabas. Pero ngayon, hindi lang niya lubos na namamalaya na pangit pala ang ayos ng pagkakaupo niya, namumugto ang mga mata na parang nakakita ng multo o Diyos. Tapos na. Mahinahong sinabi ni Yao Dai, sinabi ni Tian Guo na panalo si Ling Yun kung hindi niya ito matatalo sa tatlong galaw. Dahil naging biro iyon, makakalimutan na natin iyon. Ang pangit na ekspresyon ni Tian Muhey ay kitang-kita sa suntok. Ngunit sinabi ni Ling Yun na panalo si Tian Guo kung kaya niyang tumayo pagkatapos magtiis ng tatlong hakbang mula sa kanya. Lumingon siya at tumingin kay Tian Guo. Ang mga salita ni Ling Yun ang magiging pundasyon ng taya na ito. Ito ay dahil ang mahina ay walang karapatang gumawa ng mga patakaran. Tian Guo. Nangangahulugan ito na ang taya na ito ay ang iyong panalo kung maaari kang tumayo ngayon. Ang mahihina ay walang karapatang gumawa ng mga patakaran. Galing sa witch, ang pabaya na linya ay ang pinakamalaking insulto na narinig ni Tian Guo sa kanyang buhay. This bet is your win if you can stand up now. Parang charity na inialok sa mahihina. Hanggang ngayon, tumanggi si Tian Guo na maglabas ng kahit isang langit-ngit ng sakit. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ng witch, nagsimula siyang sumigaw ng paos ng paulit-ulit. Walang nakakaalam kung dahil sa sakit o kahihiyan. Pinilit ni Tian Guo na bumangon, ngunit ito ay isang imposibleng gawain. Ang kanyang mga paa ay malupit na nabali ni Yun Che, at ang kanyang malalim na enerhiya ay nagduso ng kumpletong pagkasira. Pakiramdam niya ay parang uod na kumikiliti sa harap ng matayog na tingin ni Yun Che, at bawat sandali na ginugugol niya sa lupa ay isang dosis ng hindi pa nagagawang kahihiyan. Ang lahat ay nakatitig ng walang laman sa gitna ng larangan ng digmaan.
Ang mga mapagmataas na heavenly sovereigns na inudyok sa galit ni Yunche ay parang mga estatwa dahil hindi man lang nila pinangarap ang ganoong kahihinatnan. Nakaramdam ng lamig at yelo ang mga miyembro ng Imperial Heaven Sect. Nanginginig ang anit ng lahat sa takot. Sa ibang setting, susugod na sana si Tian Mui at tinulungan na ang kanyang anak, ngunit ang nakatayo sa tabi niya ay si Wei Xiaodai, ang anino ng Devil Queen. Ang kanyang mapuwersang saloobin mula kanina at ang kanyang deklarasyon na ngayon lang ay dumikit sa kanyang lalamunan na parang isang makamandag na tusok, na pumipigil sa kanya at sa lahat na gumawa ng kahit isang hakbang ng walang pahintulot. Sumusuko ako sa ngalan ni Guho, sabi ni Tian Mui. Sabi ko na nga saksi ako sa pastahan na ito. Nangangahulugan ito na walang sino man ang pinahihintulutang manghimasok hanggat hindi neresolba ang taya ng mag-isa, kahit na ikaw mismo ang Imperial Heaven Realm King. Xiaodai ay hindi nagpakumbaba kahit kaunti. Siguro dapat ang magdedeklara ng pagsuko, at sino ang nakakaalam, baka may sapat pa siyang lakas para tumayo. Naramdaman ni Tian Mui na ang kanyang mga panloob na organo ay lumiliko laban sa kanilang sarili, ngunit hindi siya nang ahas na makita ang kahit katiting na galit sa kanyang mukha. Bigla siyang tumalikod at sinabing tahimik, Guho, natalo ka, ngayon sumuko na. Si Tian Mui ay hindi nakarating sa kanyang posisyon nang hindi dumaan sa hindi mabilang na mga paghihirap sa kanyang buhay. Gayunpaman, halos hindi niya mailabas ang salitang, pagsuko. Ito ay dahil alam niya na ang kanyang anak ay hindi kailanman natalo kahit isang laban hanggang ngayon, lalong hindi sumuko. Basag. Napakatigas ng ngipin ni Guho na talagang dinurog niya ang mga ito. Agad na bumuhos ang dugo sa labi niya. Bagamat mukhang hindi kapani-pani walang pangit ang kanyang pakikibaka, hindi siya sumuko sa pagbangon muli. Sumuko. Hindi niya masabi. Hindi niya ito masasabi dahil siya si Tian Guho. Tian Guho. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Yunche mula sa itaas. Kanina, sinabi mo na ang hindi pagkilos ko ay katulad ng pagpatay sa kanila gamit ang sarili kong mga kamay. May kapangyarihan akong patayin ka, pero pinili kong huwag. Gamit ang sarili mong salita, hindi ba ibig sabihin niligtas ko ang buhay mo? Sigurado akong naiintindihan ng isang mabait, matuwid na taong tulad mo kung ano ang ibig sabihin ng pagbabalik ng pabor ng maraming beses, lalo na sa isang pabor na kasing bigat nito. Kaya sabihin mo sa akin, paano mo babayaran ang iyong benefactor? Pakiramdam ni Tian Guho ay parang nakikinig siya sa bulungan ng isang panaginip. Sa mas tumpak, naramdaman ni Tian Guho na siya ay nakulong sa isang bangungot kahit ngayon. Siya ay sikat sa buong Northern Divine Region. Noon pa man ay siya na ang dumurog sa kanyang mga K-barkada, kaya kapag may nag-alok na i-concede ang tagumpay kung kaya niyang makatiis ng 3 galaw, hindi man lang 3 galaw, isa lang. Isang galaw, bumagsak na siya sa lupa na parang asong namamatay, hindi makatayo kahit anong pilit niya. Paano niya ito matatanggap? Paano niya natitiis ito? Dahan-dahan siyang tumangala at sinalubong ang mga mata ni Yunche. Biglang tumigil ang kanyang pagpupumiglas. Ito ay dahil wala siyang makitang anumang kagalakan o kasiyahan sa mga mata ni Yunche o kahit na anumang ekspresyon. Naroon lamang ang pagwawalang bahala, at marahil ay may kaunting panunuya na itinago ng lalaki dahil nakita niyang nasa ilalim niya ito upang ipakita ito. Tama, ang reaksyon ni Yunche sa kanyang tagumpay sa pagsalungat sa lahat ng mga inaasahan at nakamamanghang lahat ay kawalang interes at pagkabagot. Parang, natatapakan niya ang isang langgam na nadaanan niya. Ang kanyang tingin ay natigil sa ilang paghinga, at biglang ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pag-aatubili, ang kanyang pagkabigla, ang kanyang kahihiyan, ang kanyang galit, lahat maliban sa pagpapasakop at pangungutya sa sarili ay nawala sa alabok. Inakala niya na si Ling Yun ay isang baliw na payaso, ngunit ngayon, napagtanto niya na siya ang hamak na payaso na sumasayaw ng walang kabuluhan sa harap ng lalaki. Kahit anong pilit niya, kahit gaano pa siya katagal kumapit, ang tanging nagawa niya lang ay ang kumikislat ng malumanay sa lupa. Wala man lang siyang karapatang makakuha ng panunuya mula sa kanyang kalaban. Ako, sumuko. Sinabi niya ang mga salita at ito ay mas madali kaysa sa naisip niya. Tumigil siya sa pagpupumiglas at ganap na nakahiga sa lupa.
Bagamat hindi pa siya nawalan ng malay, parang hinigop ang lahat ng lakas niya sa katawan. Ayaw niyang magtaas ng kahit isang daliri. Ang mga salita ay dapat na nag-udyok ng malalim na kahihiyan sa kanya, ngunit sa sandaling iyon naisip ni Tian Mui na ang langit ay nakipag-usap sa kanya. Hinailan niya si Tian Guo sa kanyang mga kamay at binalot siya ng malalim na lakas. Pagkatapos, sa wakas ay nahawakan ng kanyang bibig ang kanyang mga kamay at sumigaw, "Bilis! Dalhin ang Devil Heaven Powder." Ang lahat mula sa Imperial Heaven Sect ay agad na pinalibutan si Tian Guo. Ang mga doses ng malalim na enerhiya ay itinurok ng mabilis ngunit maingat sa kanyang katawan upang mapanatili ang kanyang mga pinsala sa ilalim ng kontrol. Gayunpaman, si Tian Guo ay nakatitig lamang sa langit na parang nawala ang kanyang kaluluwa. Sa labas, nakamamatay na tahimik ang mga tao. Halos walang nagbubulungan sa kanilang mga sarili. Tinitigan nila si Yunche at iniukit ang pangalang, Ling Yun, sa kanilang mga utak. Parehong malalim na practitioner ang Level 7 Divine Sovereigns, ngunit si Ling Yun ay nasugatan ng husto si Tian Guo sa isang suntok. Hindi kinailangan ng isang henyo upang mapagtanto na may malaking bagay na magbabago sa Northern Divine Region magpakailanman. Ito ba ang lahat ng mayroon ang pinuno ng mga Heavenly Sovereigns? Lumingon si Yunche at nagpakawala ng tahimik na pagngisi. Heavenly Sovereign, ha? Kung tawagin kayong basura ay pinupuri ka na. Muling nanginginig sa galit ang mga Heavenly Sovereigns, ngunit sa pagkakataong ito, walang umimik, ni naglagay ng pagpapakita ng pang-aalipusta o pangungutya. Siya ay isang Divine Sovereign na natalo si Tian Guo sa isang galaw. Siya, talagang may karapatan na ipahiya silang lahat. Ang Heavenly Sovereign Assembly na ito ay naging biro. Sayang ang oras ko. Nagsalita si Yunche ng mga mapang-uyam na salita na kahit ang mga emperador ng Diyos ay hindi ginamit sa harap ng mga eksperto sa hilagang rehiyon na ito. Tara na, Chen Ying. Tumayo si Chen Yinger at sumunod sa likuran niya. Maghintay. Isang walang buhay na boses na parang patay na para mag-freeze maging ang kaluluwa ay biglang nagsalita. Tian Sangeng iyon. Sino kayong mga tao, at saan kayo nanggaling? Natahimik ang lahat ng magsalita ang Yama Ghost King. Walang gustong makaakit ng kahit katiting na atensyon mula sa kanya. Kasabay nito, isang invisible na aura ang bumalot kina Yunche at Chen Yinger. Ngunit sa pagtataka ng lahat, ang tanong ng Yama Ghost King ay nabigong makakuha ng anumang tugon mula kina Yunche at Chen Yinger. Hindi lang iyon, hindi man lang bumagal ang kanilang paggalaw. Talagang hindi nila siya pinapansin ng lubusan. Ang Imperial Heaven Tower ay ganap na tahimik. Nagpipigil pa ng hininga ang mga tao. Iyon ay si Yan Sangeng, ang pinuno ng 36 na Yama Ghosts ng Yama Realm. Sinong maglalakas loob na huwag pansinin ang kanyang mga tanong? Bahagyang kumunat ang noo ni Yan Sangeng. Ang kaunting paggalaw na iyon ay naging dahilan ng pagbaba ng temperatura sa buong Imperial Heaven Tower ng ilang degree. Nang akala ng lahat na sisubog na si Yan Sangeng, isang boses ang tumawag. Pakiusap, maghintay. Nagkaroon ng kislap ng paggalaw, at isang parang butterfly ang lumitaw sa harap ni Yunche. Ito ay walang iba kundi ang witch, si Yao Dai. Tumigil na rin si Yan Sangeng sa anumang binabalak niyang gawin. Tinulyapan siya ni Yunche at sinabing, ano ito? Sa kabila ng pagharap sa isang witch, malamig at mayabang pa rin ang boses nito. Muling tumibok ang puso ng lahat. Ngunit si Yao Dai ay hindi mukhang nasaktan sa kanyang tono ni Katie Ting. Sinabi niya, sa pangalan ng witch, gusto kong anyayahan kayong dalawa na samahan ako sa Soul Stealing Realm bilang mga pinarangalan na bisita, pakiusap. Hindi tulad ng kung paano niya sinundot si Tian Mui kanina, ang boses niya ay kasing banayad ng simoy ng hangin. Ang kanyang mga salita ay lalong ikinagulat ng lahat, kahit sina Yan Sangeng at Fen Jiran, na parang isang kulog. Si Yan Sangeng ay ang Yama Ghost King, at si Fen Jiran ay ang Burning Moon Prince. Mas alam nila kaysa sino man ang kahulugan sa likod ng imbitasyon ni Yao Dai. Ilang tao sa mundo ang nagkaroon ng karangalan na makatanggap ng imbitasyon sa Soul Stealing Realm mula sa isang witch. Ngunit bago magkaroon ng pagkakataong umatras ang kanilang pagkabigla, ang tugon ni Yunche ay sumabog sa tabi ng kanilang mga tainga tulad ng isang malademonyong kulog.
Gusto mong bisitahin ko ang Soul Stealing Realm. Katanggap-tanggap, sagot ni Yun Che habang sinulyapan si Yao Dai, ngunit isang beses lang. Hindi na siya tumingin sa kanya pagkatapos noon. Ngunit hindi ka karapat-dapat na magbigay sa akin ng imbitasyon. Bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon, si Chi Wuyao, na imbitahan ako mismo.